Ayun, GM. Take two. Good evening, guys. So, yun nga, my name is Eliezer Badon and welcome sa jamming session number 1 natin para sa I think nationwide hackathon, no? So, ayun, coming from representatives dito sa Luzon at merong mga taga Mindanao din. Sana merong taga Visayas, no? So, yeah, looking forward sa mga entries na masasubmit nyo, no? So, andito tayo ngayon, syempre as ano lang, initial muna na maga-discussion, no? At saka syempre kahit paano yung knowledge sharing muna natin, like ano ba yung tech na pwede nyo magamit dito sa ICP? Paano nyo siya may integrate? And then syempre kung meron kayong question, no? So medyo mabilis-bilis lang to kasi syempre yon we kinda expect din kahit paano na you review na on how ICP work. Pero sa mga hindi pa naman din nakakalam, okay lang kasi mamaya ipapakita natin kung anong parte ba ng ICP yung gusto nating ipa-utilize dito sa ating hackathon. So sige, mag-present ako ng screen. Hold on. Okay. Sharing. Okay, yan. So dito tayo sa slide number 1. No? So how can you utilize nga yung IC superpowers right now? Okay, so run through lang natin ito, no? Okay nga, so syempre, ang pinaka umay minsan is yung learning curve, no? Like paano, ano, ano na namang tech yung aralin natin, lagi na lang meron sa blockchain na may bago, di ba? Pero what if yung bago na yon is, turns out pala, isa tayo sa pinaka-aware na how it works. So, yun nga, siguro quick slide lang about sa kung ano yung foreshadowing neto. Yung JavaScript developers actually, nag-skyrocket siya. Na-surpass na niya yung C# at saka PHP developers last 2021 pa to. And admittedly, siguro naman sa side nyo, no, marunong kayo mag-Node.js, mag-JavaScript, mag-TypeScript. So talagang sa ating mga Pinoy, isa to sa parang kumbaga isa sa pinakamadali na language, no? Kaya talagang isa to sa nagiging aware din tayo agad-agad. And then yun nga, what if we can actually utilize yung existing Node.js or TypeScript knowledge nyo to build on-chain? Okay, so dito tayo magpo-focus, no? And syempre, ito pa, what if we can actually use SQL on-chain, no? So yun, welcome sa mga bagong dating. Yun nga, my name is Eliezer Rabadon, the tech lead of ICP Hub Philippines. And sana itong ma-share natin ngayon is totally magamit nyo, no? And by the way, mamaya, meron tayong boilerplate na mailalapag sa inyo para kahit doon na kayo magbase. So yun, good eve. Okay, so yun nga, coming from the perspective ng someone na exposed na sa JavaScript ever since, siguro may mga gumagamit na, may mga nakagamit pa sa inyo ng jQuery. Panahong around 2007, ganyan, 2006. So, nung panahon kasi namin, mga JavaScript developer, talagang nasa ano lang yan, nasa designing, nasa front-end. Pero way back 2017, nagkaroon ng adoption yung mga Node.js dito sa Pilipinas na nangyari yung mga front-end developer, naging back-end developer, no? Pero what if ngayon sa ICP, dumating naman yung panahon na ikaw bilang JavaScript developer, hindi lang front-end, hindi lang back-end, what if pati yung pagiging blockchain developer, kaya mong magampanan na. Okay? So, literal na JavaScript everywhere. So, eto, with the pun intended, no? Your stock knowledge retained. Sino nakakaalam sa inyo ng Express.js? Siguro, tas kamay naman. Ano lang, kahit trace or reaction ng thumbs up kung alam niyo Express.js, Next.js, at saka SQL. Yan. So, Express.js, siguro alam nyo naman yan kasi nga Node.js, no? Isa yan sa web server na ginagamit.
And then yung Next.js is madalas, kung nagre-React.js ka, katumbas ng tunon, pero on steroids, no? Nga lang, ang pinaka-sistema niya is, pwede ka ngang makagawa ng front-end doon, no? And then, from that, syempre, lastly, saan mo ilalagay yung data mo? Sa SQL, no? So, what if itong mga tech stack na to is retained na pwede mong magamit? And siguro, the only learning curve that you will, kumbaga, learn, no, is yung about sa DFX installation natin. Kasi dito minsan na-choke yung mga ano natin, no, mga kasama natin sa code camps, sa mga workshops, kasi medyo hassle siya i-install, honestly. Pero kung kayo ay meron ng WSL na naka-enable, and then kung hindi pa naman, kung marunong kayong mag-install ng VMware o kaya ng Proxmox para sa virtualization, so kung may nakakaalam pa sa inyo kung ano yung virtualization, yan yung parang kumbaga yung operating system mo, mag-i-install ka ng another operating system sa loob mismo ng OS mo. So parang kumbaga sa Windows mo, maglalagay ka ng Linux sa loob. Okay? So yun yung virtualization. Pero yun nga, kung Windows 10 or 11 ka na, is meron ng tinatawag na WSL. So dito, ang pinaka-requirement lang naman, no, is yun nga, kung doon naman sa ikatlo, kung gusto mo talagang i-install direkta, yung Ubuntu na Linux na distro, no? So dito, kailangan nyong i-install yung WSL sa computer nyo or yung VMware or yung mismong Ubuntu. Pipili lang kayo dyan sa tatlo kung ano man kasi doon natin i-install yung tinatawag nating DFX, no? O yung mismong console ng ICP. So, punta tayo doon. DFX. DFX installation. Okay, hold on lang. Ayan. So, mag-share ako dito. Okay. So, dito sa getting started ng Internet Computer Protocol documentation, no? Ayan. Ipinin ko dito sa ating chat. Okay. So, dito, meron tayong installation tools na may nakasulat dito na DFX VM. So, ito na yung pinaka-latest na paraan, no, kung paano siya i-install. Ang pinaka-gagawin nyo lang is i-copy itong link na to. Yan, so merong copy button dito. Kung nasa Windows nga kayo, it's either yan, mag-docker kayo or rumekta kayo dun sa WSL. Okay? So dito, ang pinaka-gagawin nyo nga is i-copy lang, ayan, i-copy ito. And then, ipipaste nyo sa command prompt nyo sa loob ng WSL. So, siguro raise of hands lang tayo or kahit chat kung meron na ba kayong WSL sa computer o wala pa. Okay, siguro kahit chat lang, chat. Meron o wala? Okay. So, yun. Sa mga wala pa, yung dito, no, i-share ko lang ulit, no, yung dito sa ating routes, mamili kayo, sir, kung anong route yung installation process na gusto nyong tahakin. Magdo-WSL ba kayo? Magbi-virtualization? O mag-Ubuntu OS na direct? Okay? So, nasagot nyo na yung sarili nyo doon, then please follow yung instruction dito sa installation kung paano, no? And then, by the way, no, kahit tapos na yung jam sessions, we're actually accepting questions dito sa ating Telegram. So, ito ang ating Telegram, no? Okay, so please join itong ating Telegram. Ayan, so ipinin ko rin, no, yung Pump Up the Jam na section ng ICP Hub Philippines Telegram.
pwede po kayong maglapag ng katanungan dito. Okay? So, as soon as online naman ako, agad-agad naman din akong sasagot dito sa atin. Hello, jam session participants. Ayan. So, message na lang din po kayo doon. Sir, naka-upload po ba sa YouTube channel yung ating meeting? Yes po, definitely. I-upload po natin itong recording nito. So, kung nakikita nyo ngayon, recorded po itong session. So, bali i-upload natin to sa YouTube channel para sa future. Okay? So that you can review. Okay? So, inulit ko lang, yun nga, dito sa installation, assuming talagang naka-Ubuntu na kayo o naka-Linux na kayo, then you'll simply copy etong installation process. Yan. So, kung nandito, yan. Install, copy ito, and then paste sa ating terminal. Okay? And then, from that, you can actually run yung dfx vm --version at saka dfx --version. Okay? So kapag meron na, as of this moment, no, ang latest version yan is 0.22.0. So, okay lang naman kahit old version yung pinakagamitin nyo. So, walang problema. Ang pinaka last na compatible is yung 0.17.0. So, okay lang yan kung may initial installation kayo. Okay? Ngayon, sa side ko kasi naka-MacBook ako. Okay? So, ang pinaka maite-demo ko sa site nyo ngayon is itong aking terminal. Okay. Terminal. Parang hindi siya gumana. Hold on. Sandali subukan kong i-refresh. Okay, sound check. I'm back. So, subukan kong i-refresh. Open ang terminal. Nakikita ba natin? Parang hindi. Cannot share your screen. Okay, sige. Teka. Subukan kong idaan via VS Code. Sharing. Kailangan ko magpalit ng browser. Teka. Okay, sound check. Jam session. Ayun. Dahil nga sa ating okay, anyways. Sige. So, andito tayo ngayon. Subukan natin gumawa ng example, no? Sa DFX.
So ngayon, assuming nakapag-install na kayo, no, which is yung bash, i-run nyo lang yung command na dfx-version para makuha nyo yung kung anong version yung meron kayo currently. Okay? So ngayon sa akin, ang naka-install is 0.20.1. And then pwede rin kayo mag-dfx version. Ayan, dfx pm -- version. So pwede kayo mag-help dyan. pm help. Tapos, pwede nyo i-install yung latest. 0.22.0. 22. Sorry. So, ang latest is dfx pm help. dfx pm list. Okay? So, subukan natin i-update. Yan. So, ito naman pala, 0.20.1 pala. Okay? So, sakto lang yung pinaka naka-install sa akin. Okay. Ngayon, ang pinakaunang-una nyong gagawin dito, no, is kailangan nyong gumawa ng sariling identity. Kasi, ang nakalagay dito kapag bagong installation, no, is yung default na identity. So, ang pinakauna nyong gagawin is dfx identity new. And then, kung anong pangalan nyo, so sa akin, username ko lalagay ko. Tapos, magtatanong yan sa inyo ng password, no? Okay? So, dito, kailangan nyo i-save yung passphrase na nakalagay dito. So, just in case na nalimot nyo yung password na inilagay nyo, pwede nyo ma-recover. Ang next na gagawin natin dyan, syempre, kapag gumawa tayo ng bago, gagamitin natin. So, dfx identity use and then save 13. Magtatanong ulit ng password and then masulat na using identity kung ano yung inilagay natin. Next is i-check natin kung talagang nagamit natin. So, dfx identity who am I? Okay, so ito yung lumabas. So, meaning talagang nagamit natin. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa usapang boilerplate na, no? So, teka. Ilagay ko lang ulit yung ating slide. Present. So, dito ngayon, yan. So, after ng installation process, punta kayo dito sa QR code na to. Ang boilerplate na yan, no, is isa dun sa entry nung dumalo sa atin sa hackathon. Ang pangalan ay Happen. So, ito yung isa sa kaya try na nating i-showcase, no, na magandang boilerplate na pagpasihan. Kasi dito, sa boilerplate na to, makikita nyo na mismo yung implementation ng Express.js, Next.js, at saka ng SQL. Okay? So, sa mga nakapag-scan na ng QR code, okay na? So, isi-share ko na yung screen ko na para makita natin. Share screen. Okay? So, kita naman no, yung screen. Okay, thank you. Ayan. So, dito, makikita natin yung pinaka-structure na meron siyang folder ng backend, merong folder ng frontend,
at yung mga files ng pang-configure, no? At syempre yung package.json na nagsasabi kung ano yung mga modules na required natin. Ang pinakauna natin titingnan dito na file is yung tfx.json kasi andito yung ating configuration nung tinatawag nating canisters, no? Yung canisters is ito yung kung mas familiar kayo dun sa tinatawag na containers o ng mga instance ng mga applications sa usual na deployment. Okay? So, yung canister is katumbas nun, no? Na yun yung kumbaga package ng inyong mga application. So, say for example nga dito, meron tayong canisters na ang pangalan is backend. Okay? So, ito yan si backend. At saka meron tayong si front-end. Okay? So, nakikita niyo yung pinagkaiba kasi nakasulat dito sa backend, ang type niya na canister ay custom. Okay? And then, sa side naman ng front-end, ang type niya ay assets. Okay? So, dito, yung mga nakasulat dito, no, yung etong si main, si candid gen, yung build, etong mga to, basically mga default na to, no? So, hindi nyo na yan kailangang palitan. Okay? Ang pwede nyo na lang palitan dyan is itong si variable ng pangalan kung gusto nyo. Okay? Pero kung hindi, okay lang. And then, ito naman sa front-end na canister, nakikita natin nakasulat saan siya nakadepende. So, ang isa sa dependencies niya is yung back-end canister. Okay? Na nakabase dito sa pangalan nito. Okay? And then, next is yung front-end, literal na under ng front-end na pangalan. No? Dito nakasulat na etong si front-end as yung path, ano yung entry point niya? Yung entry point niya, yan sa mga usual siguro na web developer, no? Siguro alam niyo naman na palaging kapag ang entry point ng usapan, most of the time ang pangalan niyan, index. So dahil static yung gine-generate natin, so index.html ang pangalan niya. Okay? And then, inilagay natin as source folder yung front-end /build. Ngayon, para sa mga gumagamit no, ng React.js o ng Next.js nga, itong /build is andyan yung final na production ready files the moment na i-compile mo yung source code mo. Okay? So, ang pinaka nangyayari dyan is the moment na mag-execute yung build mo ng front-end, lahat ng files na nasa build folder, okay, yun yung ibinabato niya papunta sa deployment mo. Okay? Na nagiging package na siya as canister. Okay? Ngayon dito, merong ikatlo no, na canister. Ang tawag is internet identity. Etong internet identity na to dito sa tfx.json is for the sole purpose of internal testing lang. Okay? Kasi kapag yung internet identity is ginamit nyo na doon sa pag-authenticate sa production ready build nyo, ang pinakagagamitin nyo na is yung identity.ic0.app. Okay? So, para makita nyo yung pinaka-implementation nito no, is I highly suggest na for now, aralin o tingnan nyo itong si Happen na source code. Tapos makikita nyo dyan yung itong URL na to, yung identity.ic0.app. And then meron siyang naka-flip lang na switch no, na kung naka-local instance ka, yung hindi yung ic0.app yung pinakagagamitin, but rather yung local version. Okay?
Sige. So anyways, hindi muna natin 'to pag-uusapan ng mas deeper kasi yun nga, ang pinaka-focus lang naman natin is yung sa front end at saka yung sa back end. Okay? So ngayon, etong si tfx.json, no, siya yung pinaka-crucial na file doon sa folder mo ng project sa ICP. Okay? Kasi it can be, okay, punta tayo doon sa ICP Hub page na GitHub, no? It is So, kung pupunta tayo sa ICP Hub page na repository, doon sa ICP simple site, makikita nyo kung gaano ka simple lang yung pinaka folder structure. No? Ito is nakabase to doon sa static na website. No? So, dito, makikita nyo na ang laman lang is yung front end and entry point and then yung source at saka yung type. Okay? And then, syempre yung versions, yan, mga default naman yan. So, magpo-focus tayo lagi dito sa object sa loob ng canister. Okay? So, dito nakasulat yung pangalan ng canister is ICP simple site. Ang entry point niya is nasa src index.html. Ang source folder is yung src mismo. And then yung type is asset. So, dito, pag titingnan natin yung file dito is meron lang sample na index.html at saka logo. And then, meron ding sample na what if meron kang directory. Okay? So, nakikita natin na yung path is folder, tsaka yung index.html is yung laging nagiging failover niya. So, anyways, ayun nga, ito is yung isa sa pinaka simple na demo nung pag-implement ng tfx.json sa usapang backend. No? So ngayon, balik tayo doon sa boilerplate ng Apple. Dito na natin nakita na what if yung instance this time is hindi naman static, no? Na HTML na sarili mong gawa, but rather galing sa isang framework. So dito, imbis yung src folder yung inilagay natin, yung build folder na mismo nung kung anong framework yung gamit natin. Okay? So, segue tayo saglit sa tanong. Hello po, Sir Eliezer. Ayan po bang ICP repo gagamitin namin ICP for backend services and API integration? Yes po. The answer is yes. Okay? So, inuuna ko lang i-discuss yung sa site ng front-end para after this discussion, makita nyo at kumbaga, i-feed ko sa inyo yung possible realization na hindi kayo necessarying magla-lock-in sa usapang Next.js. Kung gumagamit kayo ng Vue.js, kung gumagamit kayo ng Svelte or ng Vite, it's entirely up to you. Basta ang ilalagay nyo doon sa entry point is yung build version nung website o nung front-end nyo. Okay? Now, punta naman na tayo doon sa usapang back-end. Okay? Sa usapang back-end is andito yung default na nga na nakasulat. No? So, dito, itong mga back-end na name dito is dahil yan sa ating folder name. No? Okay? So, ito yung back-end na folder. And then, the rest naman dito is puro default nga. So, hindi nyo na siya kailangang tingnan. Ang next na gagawin natin is pupunta na tayo dito sa back-end na folder. Okay? So, ngayon, dito, kung mapansin nyo yung itsura, no, nung pagkakaayos is halos kahalintulad na siya doon sa usual nyo na Express.js na may halong Laravel pa actually kung nagpi-PHP kayo. Okay? So, ang pinaka-crucial dito na makikita natin, no, is unang-una yung index.ts na which is dito in-execute, no? O dito initialize
yung ating create server function, ayan, na nasa server.ts. Okay? So, itong si server.ts, ayan, yung server.ts, ang laman niya is yung express. Okay? So, ang laman niya is yung express. And then, naglagay lang tayo nung kung ano yung mga i-use natin na mga classes at yung mga imports, no? Okay? Na dito, meron tayong sample na sa start at saka sa routes. So dito makikita nyo na yung mga API samples na meron tayo. Okay? So dito, andyan yung about sa user, andyan yung about sa event creation. So basically, create, read, update, delete na samples is nandito. Okay? And then kung gusto nyo pa ng advanced no na part is kasama din dito naman yung upload ng picture. Assuming na kailangan. Okay? Ngayon, kung say for example, tulad kayo ni Sir Sherwin na magkakaroon sila nung implementation ng API sa site ng Godot engine, okay lang yon kasi nga REST API po itong sistema nito. Okay? So ngayon, tingnan naman natin muna din yung sa database, no, yung entities na tinatawag. So dito, basically pag sinabi kasi nating entities, ito yung table, no, yung column and rows natin. Okay? So dito, ito yung table, si users. And then yung mga column natin, si email, si username, si principal ID na yung identifier ng on-chain identity mo, which is yung internet identity. And then pangalan, bio, Facebook. Siyempre, it's up to you na kung ano yung gusto nyong i-save, no, na data. The point is, andito yung sample na kung si user. Kasi etong si Happen, no, para sa hindi nakakaalam, si Happen is para siyang Eventbrite, para siyang si Luma, okay, na merong mga users na nag-organize at gumagawa ng event. Okay? So dito sa event, for example, is ito yung table niya, and then sino yung may gawa ng event, sino yung mga guest, may mga feedback ba tungkol sa event, and then anong pangalan, ano yung slug, kailan ginawa, o kailan mag-i-start at kailan matatapos yung event, saan yung location, ano yung banner niya. So, nandito yung pinaka-sample natin na talagang create, read, update, and delete. So, kung sa usapang game naman, yun nga, pwede kayong maglagay dyan ng entity para sa leaderboards, di ba? Na sino yung user, anong ranking type to, ilan na yung score niya, di ba? So, kailan last na update, things like that. So, yon. Okay? And then lastly is, punta tayo sa tinatawag nating controllers. No? Kasi dito sa controllers naman, dito na nag-i-execute yung REST API nyo. For example, itong si me, assuming na authenticated siya, so gumagamit na siya nung type ORM, no, to communicate with SQL. So dito, kapag merong user na hinahanap yung principal ID, ayan, kung existing siya, i-reply niya. Kung wala, magsasabi siya nung error message. And then, same with registration, ayan, meron tayong ginawa na validator function. Ayan, so dito, validator, check lang yan na string talaga siya, may minimum na 1 na laman. Ayan. And then, kapag okay siya, kapag hindi siya success, so, bibigay lang niya kung ano yung error. Ayan. So, gina-join. Kapag success naman, ito, isinesave natin yung email, name, username.
and then sino yung IC o yung internet identity. Tapos yung status is 1, created at saka updated at. And then, susubukan natin i-check kung nag-exist pa yung email, principal ID o yung username. Kapag nag-exist, nagre-reply tayo ng already taken. Kapag hindi naman, isi-save na natin. Okay? So, yun. We kind of expect na jump pack na itong sample na to, no? At saka kung meron kayong katanungan in terms of modification na itong source code, then you can simply ping us doon. Okay? And then the last part na lang, I think, is ditong sa front-end nga. So, dito makikita natin yung front-end folder na yung example niya talaga no, is yung Next.js na project. Okay? So, kung makita natin dito sa package.json nito is talagang Next.js project yan. Ang meron sa kanya nga is upon build netong project, magkakaroon yan ng build folder. Okay? Tapos yun na yung ina-upload natin doon sa DFX. Ngayon, ang tanong, syempre, assuming na-edit na natin yung API, yung back-end, na-edit na natin yung front-end, anong next? Okay? So, ang pinaka-next na nun is dito sa ating yung the only learning curve natin, no, na part is hold on. Ayan. So, dito sa the only learning part natin, learning curve, ang pinaka i-execute na lang natin is tfx deploy dash network and then IC. Okay, reshare. Yan. So, eto na yung pinaka-last, no, na i-execute natin. Yung tfx deploy dash network IC. Okay? So, kumbaga, doon mismo sa folder na meron tayo, okay? Doon sa folder na meron tayo, yung kanina, yung boilerplate. Kapag nandun na tayo, nag-open tayo ng command prompt, and then, yun nga, in-edit na natin yung mga bagay-bagay, paano natin siya i-deploy? Ito lang yung mismong command. tfx deploy dash network IC. Okay? Actually po, for web game category po ng team, yung amin. Okay? Paano po namin may utilize yung ICP for back-end services and API integration? Yan. So, sir, no, yun nga, ang way nyo kung paano may utilize yung API is yung tracking nyo ng scores, yung quest, kung meron man, or kung yung, ano nga rin, yung leaderboards nyo. So, pwede nyo mailagay doon sa API. Okay? So, yun. Okay, Docs? Hi, Ellie. Just curious, for the hackathon, what else would be needed aside from development? Okay. So, tungkol sa mga needs, sir, no, ayun nga, yung pinakakailangan, no, is, syempre, number one, itong sa usapang deployment, which is yung pinaka-crucial natin, no, na kailangan kasi, meron tayo ng tinatawag na canister IDs. So, meaning, yun yung na-deploy nyo na front-end, yun na-deploy nyo na back-end, okay? And then yung GitHub repositories nga. Okay? Ang next is, syempre, yung pitch deck nyo, na yung explaining on ano yung pinaka-product o yung game na ginawa nyo. Okay? And then lastly, yung up to 5-minute na video presentation about dun sa ginawa nyong product. Let it be yung trailer ng game, let it be yung explainer on how it works, or yung, yun nga, basically yung presentation o yung marketing na material ng pinaka-product nyo. Okay? So, yun yung pinaka-kailangan natin dito sa I Think Nationwide Hackathon. Okay? Sige. So, I think
for now, I'll open na yung ating question and answer portion para sa ating jam session. So I'll also open the mic na para sa mga gustong magtanong with vocal G. Okay? Sige. So please raise your hands or mag-chat sa ating chat box para masagot natin yung mga katanungan. Pwede po ba palitan yung FX version sa JSON file? Yes po. Kung ano po yung version na gamit nyo, sir, yun yung ilalagay nyo doon na version. Sige po. Parang dami yung pangalan. Bebings Kusina. Go ahead po kung may katanungan. Naka-open na rin ang mic. Ay, sorry, hindi ko napalitan yung name ko, sorry po. Bali, tanong ko lang, tawag nito. Sa Hack I Think Hackathon ba is parang mock-up lang ba ng or need nang mag-run yung program? Kailangan po talaga, sir, na may MVP siya. So, yung canister, yung gamit yung boilerplate na ipinrovide natin, kailangan merong initial na working na part. Kahit lang, kahit yung front end lang or basta may mag-run lang na part, okay lang yun, sir? Ganito siya, sir, no? I highly suggest na dahil meron na tayong provided na create, read, update, delete na functionality. Yes. Kahit pa paano yung version po nyo na para doon. Okay, sir. Sige po. Okay, Docs. Okay, Docs. Thank you. Thank you po. Okay. Sir Eli, to what level should we utilize ICP when it comes to building or developing the product? So, sir, ang sagot niya no, sa context ng hackathon natin, the more ICP superpowers you utilize, the better. Okay? So, it's up to you po kung paano. Ang kagandahan naman dito din sa site natin, may boilerplate na tayo na ipinrovide. So, kung gusto nyo pang mag-take up to the next level na, for example, mag-implement ng other ICP superpowers na token-related or NFT, it's entirely up to you po. Pero yun, ang ating base point is yung boilerplate na provided. Okay? Sir Sherwin, naka-raise po yung hand nyo. Hello po, rinig po ba? Ayan. Good morning po, sir. Sa 4 web games po kami, and dalawa po yung actually yung tanong ko. First po ba is, need pa po ba namin gumawa ng documentation, yung GDD po? Hindi naman necessary, sir, no? Mas mahalaga sa atin ngayon, no, is syempre dapat gagana yung laro and then interconnect na sa ICP. Nung in terms of documentation naman kasi, sir, yun nga, inire-require din kasi namin kayo na yung GitHub repository natin is okay po. Submit, no? So, doon po kami din sa kung gaano ka-deep yung implementation ng ICP. Okay. And yung, ayun nga po, sana sabi nyo po, since game, po kami, web game development po, kailangan po ba fully functioning po yung gagawin namin or kahit basta po gumana lang po yung mga ICP superpowers po na i-implement? Kahit hindi pa po fully polished po by the time na submission. So, ganito siya, sir, no? We totally understand na dahil hackathon po talagang may mga rough parts pa. Normal yun. Wala namang magic. First time po kasi namin. Okay lang po yun. Ang pinakamahalaga, no, is talagang na-emphasize natin na ito yung ICP superpower na nagamit natin. And then, talagang kahit pa paano, yun nga, interactive and playable yung laro. Okay? Okay po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sa database naman po, paano may store yung data and may limitation po ba sa size ng database? So, sir, no, yung SQL natin naman is, ano naman siya? Kumbaga, kaya naman niya mag-store ng data, millions of rows, okay lang. Pero kung sa usapang, for example, yung payload, no, na ipapato nyo, might as well try to
ano muna, i-crunch nyo muna ng at least less than 500 KB kung JSON file po yan. O kung JSON payload po yan. Okay? Kasi syempre, the more na mas optimized yung ano natin, yung request, yung post request natin, mas mabilis yung pag-execute, no? Pero upon fetching naman ng data, walang problema. At saka meron din naman pagination just in case na kailangan. Okay po? Sound check, sound check. Okay? So, by the way, no, para sa mga andito ngayon, maglalapag po ako ng luma na link para sa ating attendance. Kasi kung napansin nyo, yung kanina natin na inilagay, no, is yung ating, tawag dito, yung ating Google Calendar, di ba? Na kung saan nandun yung Google Meet. So ngayon, para makuha namin kung sino yung actual na umaten, magsisend po ako ng luma link in a while. Hold on. So kinukuha ko lang yung link. Teka lang So please set your attendance dito in a while. So anyways, habang naghihintay tayo, please lapag lang kayo ng inyong mga questions. Baka meron pa. Baka meron pa kayong katanungan. Sir, question po, is it okay if we use Nux? Sir, kung yung Nux mo is yung backend mo, baka hindi maging compatible, no? Pero kung yung tinutukoy mo is yung Vue.js part na yung front-end, pwede po. Yung regarding po sa pag-run ng Hazel, may iba pa bang environment setting na pwedeng gawin? Sir, pwede na po yung existing ng TFX, no? Wala naman ng other need to execute. No? So, wala po tayong problema doon. Working po ba sa local environment ang SQLJS? Yes po. Okay. Need pa ba ng Podman, parang Docker? Yes po. Automatic po yan. Kapag po mag-i-install kayo ng DFXPM, magsasabi din naman siya kung Podman is not found. So, kung not found siya, then you'll simply install. Okay? Sige po. Baka may other question pa? Okay. Sir Sherwin, please. Hello po ulit. Pahabol lang po, since web game po kami, kailangan po ba working siya both sa PC and mobile or kahit sa PC lang po? So, sir, patungkol dyan, no, dahil web game po siya, ang Apo, expectation po natin is gagana naman siya sa both mobile. both po. Okay po. Okay? Okay po. Salamat. No worries po. Okay, Docs. Baka may other question pa po?
So kapag wala ng question guys, ito na yung ating luma attendance link. Ayan. Ayan, ito may tanong pala si Sir Jorel. Paano po pala mako-connect yung database ng mobile at web kung internal yung database? Kasi po we are planning to create a web app and mobile app. So sir, ganito yan, no? Ang expectation niyan, no, is yung communication nyo is via API. So kung yung API mo is i-deploy natin sa ICP, meaning pwede mo siyang i-access dun sa mobile mobile API mo, sa mobile app mo. Okay? So online po 'yun by default. So talagang internal yung database doon sa backend, and then yung API mo yung nag-e-expose sa public ng accessibility. Okay? So yun po, inuulit ko guys, kung kayo po ay nandyan, please register itong sa Luma natin. This will count as your attendance dito sa jam session number 1. Okay? So sige po, baka meron pa tayong katanungan. Where can we see kung saan nakastore yung na-input na data sa database? So sir, hindi siya yung tulad ng expectation mo siguro na parang may PHP, may admin. Wala po siyang ganon. So sa API po kayo magbabase. Kung maglagay kayo ng select or route to expose yung data, then you can use it. Sir Eli, where can we find yung recording po for this session? So this will be actually uploaded po sa ating YouTube channel. Okay? So, doon nyo po ito makikita. Okay, Docs? So yun guys, kung by the way, yan, kung kaya nyo mag-open ng ng cam, please. Open tayo para lang sa attendance natin. Time check natin, 7:54. Kung meron pa tayong katanungan, please go ahead lang din. Okay? Ayan. So, fault ko pala. In-off ko pala yung video. Yan. You can turn on your camera na. Okay na. Pwede nyo na i-on. Ayan. Nice. Sige. G. Okay. Sige po. Let's open our cam lang para sa attendance. Okay. How about the others? All goods na? Nahihiya? Ayan. Ayos. Okay. Sige. So, I'll take the picture na. 1, 2, 3. Okay. Isa pa. 1, 2, 3. Okay, goods. Ayun. So sige, meron pa tayong 5 minutes. Baka meron pang question or inquiry na pwede nating masagot during this session. And yun nga, inulit ko lang, no, kapag pagtapos naman na or wala pa yung next jam session natin, you can freely ask your questions doon sa ating Telegram channel, yung Pump Up the Jam section sa Telegram natin. Okay? So sige. Last set of questions, time check, 7:55. We have 5 minutes to go before 8 p.m. Kape. All goods? Sige, thumbs up naman o kaya chat kung okay na tayo. Okay na ba? Malinaw naman yung gagawin. Ayos. Okay.
Sige guys, ayun. So muli, my name is Eliezer Rabadon, the tech lead of ICP Hub Philippines. Best of luck po sa inyong entries. Maraming salamat. Ganap. Thank you, thank you.